Napag-usapan natin ang patungkol sa may kalaban nitong si Gabiru, kung saan medyo kamukha ito ni Abito, pero in terms of threat level mas malakas pa ito dito. Itong Insector General na tinatawag na Beathap. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Gusto ko na agad mag-sorry sa quality ng recording kasi may sipon ako ngayon and medyo mahirap huminga habang nagsasalita kaya hindi ako nakakapag-upload ng mga nakarang araw. Pero trust me, gusto ko talaga mag-record. Hindi ko lang talaga kaya. Kaya pagpasensyahan nyo na yung audio quality. So kailangan nga mag-decide ngayon nitong si Gabiru. And napag-desisyonan nitong si Gabiru na hindi tapatan nito. Si Gabiru ay merong capability na lumipad. Kaya ang balak niya ngayon ay humanap ng isang kalaban na nasa ground lamang. That way ay meron siyang advantage. Kaya aalis na dapat itong si Gabiru dito. Pero napaka-naive pala nung gagawin niya. Kasi nung paalis na itong si Gabiru dito, biglang nagsalita itong si Beathap. Sabi ni Beathap, wag daw itong tumakbo. Then in an instant, na-close agad ni Beathap ang gap nilang dalawa nitong si Gabiru. Nagulat si Gabiru dito. Bigla kasing sumipa itong si Beathap sa kanya. Pero since sanay naman itong si Gabiru sa may speed nitong si Abito, nakapag-react naman siya on time dito. Ginamit ni Gabiru ang kanyang mythical grade level na Vortex Spear at nai-withstand ng spear niya na ito ang malakas na sipa sa kanya. Kagaya ni Torun, meron ding alonium na exoskeleton itong si Beathap. Pero kapag pinag-compare natin tong dalawa, mas malakas pa si Beathap kay Torun. Kaya parang mas fitting na si Frey dapat ang lumaban dito instead na si Gabiru. Dapat palit sila ng lalabanan. Pero hindi na nga pwede dahil ngayon nagsimula ng kanilang battle. Napakabigat kay Gabiru nitong laban na ito and wala na siyang way para takasan itong kanyang kalaban dahil napakabilis ng movement speed nitong Insector General. Kaya ang pinaka-option na lang talaga nitong si Gabiru ngayon dito ang lumaban at manalo. Pasensya na talaga guys, kanina pa ako singa ng singa, promise. So nakapag-desisyon na nga itong si Gabiru at nagsalita siya kay Beathap. Sabi niya wag daw mag-alala itong Insector na nasa harapan niya dahil papalag daw siya dito. Ang pangalan niya daw ay Gabiru at siya daw nabigyan ng title na Dragon Lord nitong si Lord Rimuru. After sabihin yon nitong si Gabiru kinonfront niya na itong kanyang kalaban. Ngayon punta naman tayo sa point of view nitong si Carrion. Kung mapapansin nyo sa ngayon ay puro introduction pa lang tayo ng mga matchups. Ipinapakilala pa lang natin ang mga Insector Generals at kung gaano sila kalalakas. Tsaka natin mapapag-usapan ang mga actual na laban kapag na-introduce na natin sila isa-isa. So punta naman tayo kay Carrion. Itong si Carrion naglibot sa may battlefield at sinundan siya ng isang Insector General na ang likod ay covered ng mga spider-like limbs. Nagpakilala kay Carrion itong Insector na ito. Sabi nito ang pangalan niya daw ay Abart at siya daw ang napunta dito para patayin itong Beastman. Pero nag-reply itong si Carrion sa kanya na wag daw magsalita itong Insector na ito ng isang bagay na hindi niya naman talaga kaya. Sa matchup na ito lamang talaga itong si Carrion. Actually kung ginamit agad ni Carrion ang kanyang ultimate na atake kanina pa sana siya panalo. Pero hindi niya ba ipinapakita ang kanyang burst thrower dahil alam nitong si Carrion na ito isang battlefield at kaya ang nangyayari. Hindi 1v1 lang ang laban. Maaaring merong kalaban na nanonood sa kanya kaya hindi niya agad pwedeng ipakita ang kanyang nag-iisang trump card. May mga iba pa kasing generals dito sa may area na ito na mas deserving na mapaggamitan ng kanyang ultimate na atake. Besides, hindi ito labyrinth. Kaya kapag namatay ka dito, talagang patay ka. Hindi ka na magre-resurrect. Kaya ang pinaka-importante ngayon para sa kanilang lahat ang kanilang mga survival. Kailangan niya makapaglaban ng efficiently at talunin ng kanyang enemy nang hindi inuubos ang lahat ng lakas niya. Dahil what if manalo nga siya pero wala na siyang energy na natitira. Tapos meron palang Insector General na naghihintay lang na maubos yung lakas niya. Kapag nangyari yon, siguradong patay itong si Carrion. Dahil tsaka lang siya lalapitan ng iba pang mga Insector General kapag hindi niya na kaya makipaglaban. Kung ang kalaban daw siguro ni Carrion ngayon mas malakas sa kanya, pwede siyang mag-all out agad. Dahil pag naka-takeout siya ng malakas na kalaban, malaking contribution na agad yon sa may kanilang side. Pero kung ang ita-takeout niya lang naman isang mahinang Insector General, hindi daw worth it na maubusan agad siya ng lakas. Walang duda itong si Carrion ngayon na hindi siya kayang talunin ni Abart sa may 1v1 na laban. As a matter of fact, less than half lang ng existence value ni Carrion ang existence value nitong katapat niya. Malakas ang katawan ni Abart pero malakas rin naman ang katawan nitong si Carrion. Kaya walang aspect na mas malakas sa kanya itong Insector General na ito. Nasa kanya ang absolute advantage sa kanilang matchup. Ngayon, punta naman tayo sa may point of view nitong si Midley. Ang nakatapat nitong si Midley ngayon itong si Saril, isang Insector General na ang buong katawan nababalot ng poisonous liquid. Meron rin itong exoskeleton
na gawa sa metal na aluminum. At itong exoskeleton na ito balot nga rin ng poison. So kapag nasugatan ka nito, siguradong tapos ka. Itong si Saril isang poisonous scorpion na insectar. Mahirap itong opponent para sa isang hand-to-hand combat na fighter. And hand-to-hand combat fighter itong si Midley. So supposed to be, lugi dapat siya dito. Pero hindi ganun na nangyari. Nagsalita lang itong si Midley na medyo troublesome daw pala itong kanyang kalaban. Tapos nag-reply naman itong si Saril sa kanya nang malas daw nitong katapat niya dahil of all insector generals, sa kanya daw siya napatapat. Hindi daw sa kanya ito mananalo ng hand-to-hand combat. Pero nag-reply itong si Midley na ano daw ang sinasabi nito na siya daw ay malas. Nagkakamali daw itong kanyang kalaban dahil sa isang battle hindi factor ang malas o swerte dahil madedetermine daw kung sino ang mananalo, kung sino ba talaga ang mas malakas sa inyo. Oo, merong phenomena na tinatawag na lucky punches pero hindi na yun applicable sa may highest levels. Again guys, pasensya na uli sa recording. Baka magpahinga pa ako ng ilang araw para bumalik ang normal ko na boses. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.